Huwag mong pasakitan ang iyong ina dahil mabigat ang kabayaran niyan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong maglambing sa inyo na sana po bisitahin nyo po ang ating pangalawang channel, ang Insan Ruiquez Reaction, na nagre-reaction video po ng political issue. Ngayong araw po, ang ating bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang Carlos Yulo nagbitaw ng matatalim na salita sa ina. At yan po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya huwag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Two-time gold medalist Carlos Yulo nanindigan na hindi niya obligasyon ang kanyang magulang na tulungan. Nahawa na nga ba ang ugali sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang malabo pa nga talagang magkaayos ang two-time gold medalist Carlos Yulo at ang kanyang magulang na si Angelica Yulo at Mark Andrew Yulo dahil sa mga naging pananaw ng binata patungkol sa kanyang magulang. Ayon kasi sa naging panayam kay Carlos ng media kasama si Chloe San Jose, ay nanindigan siya na hindi niya obligasyon ang kanyang magulang at natural lang na palakihin sila nito at alagaan dahil anak siya at hindi niya kasalanan na isinilang siya sa mundong ibabaw. Aniya, hindi ko po sila obligasyon dahil hindi ko po kasalanan na isilang ako sa mundo. Kung ano man po ang meron ako ay pinaghirapan ko yun. Natural lang po na palakihin nila ako dahil anak nila ako at obligasyon po nila na pakainin kami at alagaan. Habang nadadagdagan nga ang milyones ni Carlos Yulo at habang tumatagal nga ay nagiging patalim na ng patalim ang kanyang binibitawang salita laban sa kanyang magulang na talaga nga naman na labis na ikinababahala ng lahat, lalo na't isa siyang sikat at marami ang mga kabataan na nakakarinig at nakakabasa ng kanyang mga sinasabi. Lalo na't marami rin ang mga tao na humahanga sa kanya at nagiging inspirasyon pa siya upang maging isa din sikat at magaling na gymnast. Pero sa kabilangan nito ay mukhang hindi siya magandang halimbawa para sa lahat lalo na sa mga kabataan dahil sa mga matalim na salita na binibitawan niya na lubos ng nakakatakot. Marami naman ang naniniwala na mukhang nahawa na talaga si Carlos Yulo sa ugali ni Chloe San Jose at baka naturuan pa nga ito ng kanyang girlfriend tungkol sa paniniwala niya na hindi obligasyon ng anak ang magulang na nakakadismayang pakinggan. Matatandaan naman na pinayuhan na si Carlos ng magulang ni Chloe San Jose na mag-ingat siya dito dahil hindi niya pa ito lubos na kilala, at baka sa bandang huli ay magsisilang siya. Kamakailan lang din na inamin ng ina ni Chloe San Jose na matagal na silang hindi nagkakausap nito. Dahil hindi sila magkasundo dahil na rin sa ibang paniniwala ni Chloe, gustuhin man ng nanay niya na turuan siya ng Filipino culture at values ay mukhang hindi naman ito marunong makinig dahil na rin sa tigas ng ulo. Yari tayo dyan sa'yo, Kaloy. Kung hindi obligasyon ng anak na suportahan din ng mga magulang nila, ano po yung obligasyon nating mga anak sa ating mga magulang? Bakit tayo isinilang sa mundo kung wala rin naman pala tayong responsibilidad sa ating mga magulang? Ano yun? Ang magulang lang ang may responsibilidad sa anak, pagkatapos wala na. Daig pa natin yung mga hayop nun, mga tagapanood. Alam ko hayop lang po yung mga gumagawa nun, di ba? Pagkatapos nilang ilabas yung kanilang mga anak at mapalaki na ngayon marunong nang kumain mag-isa, marunong na maghunting ng pagkain nila, pinapabayaan yan. Hindi po tayo mga tagapanood, tao po tayo eh. At ako'y naniniwala dito mga tagapanood, tingin ko talagang nahawa na siya eh. Iba po talaga yung sinaksak sa kukote neto ni Carlos Yulo na okay lang yan. Hindi mo obligasyon yung pamilya mo. Obligasyon nila na palakihin ka at itaguyod ka. Ngayong malaki ka na, kaya mo na yung sarili mo, wala ka ng obligasyon sa kanila, kanya-kanya na. Ganun po ba yun mga tagapanood? Anong klaseng pag-iisip yun, di ba? Sa bagay, ituloy lang talaga nila. Oy, maganda po yung plano nila na magkaroon sila ng sarili na nilang anak para pagdating ng panahon, ma-realize po nila kung ano yung pinagsasabi nito ni Carlos Yulo para lahat po ng mga sinasabi niya babalik po sa kanya mga tagapanood. Sana po tandaan niya lang po at ikolektahin niya lahat ng bidyong lahat ng video na nilabasan niya, lahat ng mga pinagsasabi niya, kolektahin niya po 'yun para pagdating ng araw hindi na po siya mabibigla kung yung anak niya na mismo ang gumawa nun sa kanya. So yun lang po mga tagapanood. Nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe.
hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.